Kababayan ko sa lungsod ng Maynila, maligayang Sabado po. At sana'y maging maligaya ang Sabado natin sapagkat hangad ko na sana kayong lahat na nanonood ay nasa mabuting kalalagayan at malusog na pangangatawan. Bagamat maraming mga masasamang balita at meron din namang ilang magagandang balita. Ngunit kasalukuyan ang ating bansa, bawat sulok nito, at ang buong Metro Manila kasama ang Maynila ay patuloy tayo nakikipaglaban sa hamon ng pandemyang ito. Mga kababayan, meron po kami mga announcement at pati lockdown na naman, na karagdagan lockdown. And I hope if I'm not asking too much, please help us. Although it's a Saturday, but I want you to help others to get informed. And please do share this to your loved ones and families or employees who lives in the city of Manila so that everybody will be at the very least properly guided, no? Mga kababayan, na itala kanina naman, kung kahapon ay umabot sa 7,100 ang impeksyon sa buong Pilipinas, ngayon po ay 7,999. So patuloy po talaga ang paglago. Sa Maynila, mga kababayan, 616 ang positibo ngayon, araw na ito. Nakumpirma ito ng swab testing na ginagawa natin sa drive-thru, sa mga ospital, at iba pang mga activities to trace and swab or test people. At umabot naman, salamat sa Diyos, 382 ang tiyak ng ligtas sa kamatayang dulot ng COVID-19. Sa kabilang banda, nakikiramay po ako sa pamilya ng isa nating kababayan sa lungsod na isa sa miyembro ng kanilang mahal sa buhay ay namatay dulot ng COVID-19. Mga kababayan, patuloy kong ipinagpapaalala sa inyo, huwag natin ikikipit balikat ang COVID-19 at ipagbabakasakali natin ang ating buhay sa hindi pagsunod sa mga lituntuning pinatutupad ng ating mga institusyon, lalo na ng pamahalaan. Please continue to wear your mask at all time. At all time. Nasa bahay kayo, nasa kalsada kayo, nasa palengke, nasa sakyan, nasa trabaho. Kung nasaan man kayo, ay patuloy niyong iisipin na maaring ang katabi ninyo ay may dalang COVID-19 virus. Kaya lagi po kayong mag-iingat, mga kababayan. At ako, ito po, as your mayor, after seeing these numbers for the past so many days, I would like to assess, in my own little way, that resurgence is happening. That is my opinion. While there is some opinions on other parts of the country, but in our case, better be safe, no? And put ourselves in a high alert, the government in high alert, instead of taking it lightly with regard to the numbers of infection. I can honestly say nagkaroon po tayo ng resurgence dahil walang tigil ang paglago. Okay lang po yung infeksyon kung ito'y namamanage, katulad ng nagawa ng inyong pamahalaang lungsod at ng mamamayan for the past 5 months. Nagdisiplina tayo. Nagkusa kayong sumunod. Ngunit kung ano man na naging pagkukulang nino man sa mga nagdaang linggo, ngayon po ay masasabi ko nagkaroon na po tayo ng resurgence or mas magaang sabihin, sudden spike. Pero ako po, nakikita ko, resurgence na po ang nangyayari. At yung susunod po mangyayari dyan ay mailalagay na tayo sa kategoryang baka yung sinasabi nilang second wave. No? Ang second wave ay meron po yung kategorya na magti-trigger para tayo malagay sa ganung sitwasyon. But for now, I can honestly and modestly assess the situation. We are now on the resurgence. That is why, mga kababayan, no, nais kong ipaalam sa inyo na since last week, bago pa dumating itong mga numerong itong nakakagulantang, no, nakakabigla para sa lahat,
ang inyong pamahalaang lungsod ay nagpapatupad ng concept ng what you call circuit breaker. No? Kung maalala ninyo sa inyong bahay, may circuit breaker at bawat switch ay pwedeng i-off. Merong ino-on, merong ino-off. Ito yung tinatawag natin katulad yung nag 30% tayo sa ating city government, no? At tapos surgical granular lockdown tayo, no? Yun po yung tinatawag natin na pag-switch off ng mga ilang appliances, metaphorically speaking, in our community. So we've been doing that for the past 10 days now, and I hope you continue to follow these rules, this plan. Sakyan nyo na ito, makiisa na kayo rito para sa kaligtasan ng lahat. Ngayon mga kababayan, kung kahapon na i-report ko sa inyo during the capital report na 91% na po ang ating occupancy sa ating quarantine facility, bago pa ito yung maubos, kanina po nag-meeting kami ng ating mga kasamang naglilingkod sa pamahalaan. Nandiyan si Vice Mayor Hani Lacuna kanina, at nais kong ipabatid sa ating mga kababayang nanonood, bago pa natin mapuno, ang inyong pamahalaang lungsod ay nakapag-acquire ulit on top of the 500 plus quarantine bed capacity ng inyong pamahalaan. Nakapag-acquire po ulit tayo ngayon lamang po ng 300 plus bed capacity. Maaaring tingin na hindi pa kakailanganin, ngunit gusto ko nang abatan yung mga patuloy na paglago ng impeksyon at magkakaroon ng demand sa quarantine space. No? And we always wanted to be ahead. But no matter what we're gonna do, kahit ano pa ho ang gawin ng inyong pamahalaang lungsod, na laging unahan ang impeksyon. No? Aabutan tayo ng impeksyon at baka hindi natin kayanin, ay malagay sa alanganin ang bawat isa sa inyo. Kaya ang mabisa ay pagsunod sa minimum health protocol para huwag ma-impeksyon. No? Meron tayong wear your mask, wash your hands, and practice physical distancing. 3 simple steps na kayang gawin ninuman. Mahirap, middle class, mayaman. Kaya nyo itong gawin, mga kababayan. At sumunod kayo sa mga iba pang alituntunin. Pagdating ng alas 8 ng gabi, mga batang minor de edad, sok pa na sa loob ng bahay. Pagdating ng alas 10 ng gabi, yung mga taong hindi naman kailangan sa kalsada, sumok pa na kayo sa bahay. Matulog kayo, stay home. As much as possible, mga lolo't lola ko. Oo, makisuyo. Sabihan nyo naman yung mga anak ninyo, mga nanay, tatay. Alagaan nyo po sila. Baka sila makapagdala ng impeksyon, madadamay po kayo. Lalo na yung mga lolo't lola ko. So, ngayon, mga kababayan, kung may bad news, may good news naman. No? Tayo ay nakapagdagdag ng 300 bed capacity sa tulong po ni dating Konsyal Don Bagaching, na siya rin namang ating ginamit noong nakarang ECQ last year. No? Itong mga dormitel. Meron tayong 100 bunk bed capacity sa dormitel sa Jitwason. 100 bed quarantine facility bunk bed sa Calao at Ermita. That is total of 300 bed. At ngayon po ay nakikipag-ugnayan at binigyan ko ng direktiba si Director Levi Pacundo at si Vice Mayor Hani Lacuna na siyang kausapin ang mga motel ulit sa lungsod ng Manila. Siyang tumulong sa atin noong nakaraang taon kung saan nailagay natin yung ating mga medical frontliners and other infected person sa mga nasabing kumpanya. At ngayon, kung kayo'y nanonood, mga taga Sogo Hotel at iba pang motel o hotel sa lungsod ng Maynila, kung hindi po kalabisan, ay kung gusto nyo magamit namin ng pasilidad dito, makatulong kayo sa kapwa natin, ay hinihikayat po namin kayo na mapahiram nyo muli upang abatan. No? Aabatan lang natin muna. Baka mamaya magkasubuan sa quarantine facility, at least mailagay natin sa ayos yung mga pamilyang hindi infected ng isang infected family members, na mapaghiwalay natin sila as soon as possible. No? That is one. Second, quarantine facility. 3, mga kababayan, tayo po ay muling nagdagdag
Dahil lumalaki ang demand sa testing natin sa drive-thru o sa Mayo. Yung ating 4 na numero, at marami pong nagre-report sa akin na laging busy. Totoo po. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Busy po lagi yung 4 na number. Dahil sa laki ng demand na magpa-test ang tao. Maswerte lamang tayo na marami tayong testing facility o testing area. At meron tayong laboratorio on our own at maraming makina. But no matter anong dami ng mga yan, hindi yan uubra sa dami ng demand ngayon. Kaya gusto natin abatan ng abatan, no? Kaya para nang sa ganoon ay madagdagan yung matatawagan, nagpa-reinforce na rin tayo kay Dr. Fox Pangan na magdagdag pa ng mga numero. Ito po ang additional number. Makisuyo lamang po sa mga manonood, OFW, immigrants, na may mga kamag-anak sa Maynila, mga taga Visayas, Mindanao, Luzon, Central Luzon, Northern Luzon, Southern Luzon. Kung yung mga kamag-anak nyo, please, kung hindi sila nanonood ngayon, please grab a picture of this and send it to them. Help us inform them that there are additional numbers that pwede nilang makontak sa Mayo. Kung kailangan nila ng ambulansya, kailangan nila ng magte-test, o bedridden, and so on and so forth. Kung kailangan nyo ng medical assistance, nagdagdag na po tayo. No? At tayo naman ay meron tayong 12 ambulansya na life-saving ambulance na may equipment. Nataon yan dahil yan ibinili natin last year, o sakto naman, o ngayon ay gamit na gamit. O, dahil nga nakikita namin, kung hindi tayo bibili ng ambulansyang may life support for 2021, that was 2020, sabi ko na saan natin ilalagay yung mga pasyenteng kukunin na naghihingalo kung ordinaryong ambulansya lang. So, I would like to share to each and every Manileños. Meron tayong 12 ambulansya, 6 nasa ospital nating 6 nasa MDRRMO sa pamumuno ni Director Arnel Angeles. So, ito ang mga numero, despite of all the numbers, no? Makikita nyo, mga kababayan, sobrang dami na ng numero. Ibig sabihin, ang dami na pong tao sa likod ng mga numerong yan. Ngunit, hindi pa rin sumasapat. Kaya, puro ako paalala na meron tayong dapat ipangamba. Hindi talaga tayo dapat bumitaw. No? Hindi tayo dapat na ikikipit balikat ang sitwasyon. Sa aking assessment, and I may be wrong, no? Buti ng ganoon ang maging attitude namin dito sa pamahalang lungsod ng Maynila, na ito ay resurgence na. Kasi masyadong malaki yung numero. Yan po, at the very least, hindi po ako scientifico, pero as your mayor, I would rather put you in a conservative manner to be safe. At ang attitude dapat natin, while we are GCQ, to balance everything, pero dapat ang attitude natin ECQ. Pag wala akong gagawin, sok pa ako sa oblo ng bahay. Pag wala rin importanteng bibilin, sa bahay lang ako sa loob. Hindi na ako pupunta kung kani-kaninong party o kung kani-kaninong yung mga bagay na pwedeng iwasan. Unless mga important meetings, which I agree. May mga bagay na dapat pagpulungan. Pero hanggat maaari, kung hindi rin lang importante, ipagsabukas nyo na lang, sa isang linggo nyo na lang, o sa isang buwan. Mga kababayan, mga taga-Luzon ng Maynila, iwasan nyo munang magbakasyon. Kasi tayo may high infection, baka tayo naman ang magdala ng ulit, katulad na naganap dati. Pinauwi yung mga tao sa probinsya, galing sa Maynila, o nagka-leche-leche ngayon yung probinsya. And I don't want you to do the same. Kasi bumabalik naman ngayon yung infection sa Metro Manila. So kayo mga, alam ko gusto niyo magbakasyon. Alam ko gusto ninyong makahigop ng masarap na hangin. Alam ko yung hirap, psychological and emotional challenges sa inyo. Pero kung ako ay hihingan nyo ng payo, manatili muna kayo sa lugar na kung saan kayo ay komportable, which is ang inyong tahanan. Yan po ay aking ipinagpaalala. Okay? Ulitin ko yung numbers, may additional numbers tayo.
para mayakap as many as possible. Ito po yung additional numbers. Please do grab this picture and share it to your loved ones or anybody who are staying in Manila. Okay? Now, mga kababayan, ako po ay pumirma ng bagong executive order. This is executive order number 10. Declaring Barangay 281, Zone 26, District 3, under a 4-day lockdown. The Manila Barangay Bureau, MSW, MHD, and Manila Police District through the leadership of General Francisco were informed already a few minutes ago, and they're going to send this copy of this EO to the respective barangay. So to all barangay members of that community, please prepare that by Monday, you will be included to the 14 barangays yesterday na lockdown, no? At sa iba pang mga barangay official ay mananatiling abatan ninyo na from time to time as the data is coming in, confirm data, hindi sabi-sabi lang, confirm data, we may be facing lockdown. Ito yung, basta ulitin ko, no, sa mga bagong nanonood. Ito po yung circuit breaker concept. Hindi natin papatayin muna yung buong circuit breaker. Yung nakatusok sa circuit breaker, yun lang muna ang mga papatayin natin. Dahan-dahan. Para hindi alam ko, ang hirap ng buhay ngayon. Maraming nawawalan ng trabaho, hanap buhay, walang makain, and so on and so forth. Kaya hindi natin pa basta-basta. Hanggat kaya natin i-manage. But, don't get me wrong. We can shut down the entire city. We can. And we will do so if necessary. But for the meantime, there is resurgence. I want you to be aware. I want you to take it seriously by taking care of yourselves. And nagkukusang disiplina. That's the most important thing nowadays, no? So sa atin na kay Jeff Lau, no? I think na-impormahan na siya by this time na magla-lockdown ang inyong barangay. Now, mga kababayan, mga barangay official, halal ng bayan, kung sa tingin ninyo that your situation in your barangay is uncontrollable already, I'm giving you now the power to lock down your barangay. At the very least, inform City Hall on what you're going to do next. I am now empowering you para marami tayong kumikilos, sabay-sabay. Wala nang bureaukrasya, nakapagpapabagal lang yan ng mga tugon. So I am now, mga barangay chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, tanod, XO, I am now empowering you to lock down your barangays. And when you do that, you do it efficiently. But for the meantime, we will continue to assess infection in each barangay. If makita namin na may kapabayaan, we will introduce other measures na makapagbibigay ng discomfort. Ayoko yun Ayoko yung may discomfort But we have to do what we have to do. Maasim man na suka, kailangan natin inumin. So now, I hope maintindihan nyo yun, mga barangay official. O ngayon, mga kababayan, so ulitin ko, no, Barangay 281, you will be part of Monday's lockdown. And I hope, please inform everyone sa barangay official na nandiyan dyan, ano? Ngayon, mga kababayan, meron pong growing concern. And I would like to share to you my thoughts. Kung maalala ninyo, ito ay patungkol sa mga empleyado ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. No? Kung maalala ninyo, bago pa lumaki ang mga numero niyan, the way we assess things, kinot down ko in 30% ang City Hall employees sa pagpasok. Para mapakita man lang namin sa inyo
ang pagmamalasakit ng inyong pamahalang lungsod sa inyong kalusugan. No? At may mga ahensya ng gobyerno hindi nakapaloob sa cut down up to 30%. Okay? Dahil kailangan sila. Katulad ng MTPB, DPS, MDRRMO, Engineering, MDSW, MHD. Maraming ahensyang hindi napaloob doon. At sila'y nagsasakripisyo. And to be honest with you, sa mga kapwa ko empleyado na naglilingkod sa bayan, marami sa kanila infected. They're paying the price. What you call the occupational hazards. They got infected. 46 policemen in one station got infected. 18 traffic enforcer na nagdadala ng pagkain para sa ating food subsidy program nang na ngayon ay nasa District 4 na. At humigit kumulang 100 barangay na nabigyan today. By tomorrow, matatapos na ang District 4, then we'll go to District 5 nang walang magutom at may makain sa Maynila. Sila ang mga katulong natin. Pagbabantay sa quarantine facility, pagpapakain sa mga tao, and so on and so forth. Ngayon, mga kasamahan kong empleyado, humigit kumulang 20,000 na empleyadong naglilingkod sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Nauunawaan ko kayo. Nauunawaan ko yung takot ninyo na baka kayo maimpeksyon habang kayo naglilingkod sa taong bayan. Ngunit gusto kong ipaalala sa inyo, tayo ay may sinumpaang tungkulin sa mamamayan. Kailangan natin kaharapin ang takot natin. Huwag ko kayo magkamali. Ako po'y takot din. Natatakot ako na maimpeksyon ng COVID-19. Yan po ang katotohanan. But we have to pay the price. And I'm calling each and every one of you. Huwag kayong mamuhay sa takot. Kailangan tayo ng taong bayan. Walang aasahan ng taong bayan ngayon, kundi ang pamahalang lungsod ng Maynila. Tayo lang ang inaasahan ng tao ngayon. May paramdam natin sa kanila, may gobyerno, may malasakit ang gobyerno. Naglilingkod yung gobyerno sa kanila. Wala pong aasahan. Kaya sa mga kapwa ko empleyado, wag natin gawing dahilan na tayo ay hindi papasok dahil natatakot tayong magka-COVID. Sa laki ng impeksyon, kahit saan man tayong dako sa Pilipinas, mapunta. Kahit saan man tayo mapunta, posible tayong ma-impeksyon. Pero, mas mabuti nang ma-impeksyon ako na naglilingkod tayo sa tao. And I'm telling you, I am not asking something that I cannot do. Kaya sa mga kasamahan kong empleyado ng pamahalang lungsod, ako'y nananawagan sa inyo. Kailangan tayo ng taong bayan. We have to serve. City Hall must function. City Hall must serve its people. City Hall must deliver public service. Walang aasahan ang tao ngayon kundi tayo. I hope you understand that. I hope I reminded you your feelings the day you took an oath to be part of government. This is high time for us to perform better. At sa totoo lamang, bagay na ipagpasalamat natin sa Diyos. Maraming taong nawalan ng trabaho, walang makain. Ngunit tayong mga taong gobyerno, katiyakan meron. A 15 at 30, may sweldo tayo. Ngunit maraming mga mamamayan natin, walang makain, walang trabaho, may pangamba sa COVID. Hirap na hirap kumilos, hirap na hirap sa lahat. Kaya, kung meron man tayo ipagpapasalamat sa Diyos, ay may katiyakan na may makakain ang pamilya natin. And the least thing that we can do
is to really serve, really, wholeheartedly serve the people of Manila and those people who will come in and out of the city. Kaya yan naman ay panawagan ko sa inyo, mga kapwa ko empleyado. Sapat nang kayo'y mangamba, but we must move on. We must do what we have to do. And people are expecting. I hope you get this message. Hindi ko naman kayo ipapariwara katulad ng pagiging kaagapay natin ng tao. Kaya lang, kailangan ko kayo. I cannot do this alone. So to every employees, every department, every bureau of the city government, I am asking each and every one of you who are watching right now, please do your share. Let's do our share. Let's do our job in a given task. We need to help our people. This is more than what we have experienced last year. And I think it's going to be worse. And I hope that worse will not come. But for the meantime, let's do our job. Yan lamang po ang aking panawagan sa aking mga kapwa empleyado. Mahirap yung pinagagawa ko sa inyo sapagkat lumalaban tayo bilang sundalo sa gera. At sa gera, ang sundalo may namamatay. Maring isa tayo doon. But that is the price we have to pay in a battle like this. We are battling with coronavirus. Treacherous and deadly virus. Pero wala namang ibang asa ng tao kundi tayo. So I hope you understand. I hope it's very clear to each and every one of you. So muli sa ating mga kababayan, ayan po't malinaw na may patuloy na paglago ng COVID-19 at hindi po yan biro, hindi lang po yan numerical numbers that you're seeing. There is life behind those numbers. So mag-iingat kayo, please mga kababayan. We will continue this kind of update, whether it is a Saturday or a Sunday or a Monday, as needed for proper, timely, and efficient information for everyone's consumption. Magandang araw po sa inyo mga kababayan, and I hope tonight, let us all pray. Ano man ang relihiyon ninyo, manalig tayo sa Diyos at magsampalataya at ipanalangin natin ang kaligtasan ng ating syudad, ng Metro Manila at ng buong bansa. We are in trouble. Ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Kaya hinihikayat ko kayong ipanalangin natin ang ating mga kababayan. Ganon din ang mga taong may mga sakit na way hagkan ng Panginoon Diyos. Mga taong sumakabilang buhay, dala ng infeksyon sa COVID-19, naway tanggapin sa kaharian ng Diyos at bigyan ng katatagan ng damdamin yung mga taong naulila at ang mga taong nahirapan, isama na natin sa panalangin na sana'y gumaan na rin ang katatayuan nila sa buhay. Nandito lang kami mga kababayan. We will not leave you. We may fail on some other things. We may succeed on some other things. But one thing that we can assure you, people of Manila, and those people who will come in and out of Manila, may gobyerno kayo. Gandang araw po. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.